Now, back to T3 dito sa TV5. Parang nanunungkit lang daw sa alkansya ng isang traffic volunteer or traffic enforcer sa bulsa ng mga jeepney drivers sa Divisoria. Ang kanyang boss sa Manila Traffic Enforcement Unit ang ipinapanakot pa ng Moco. Ito po ang aming ambush. Isang tsuper na pampaserong jeepney ang nagpayuda sa T3 tungkol di umano sa kotongerong traffic volunteer ng Manila Traffic Enforcement Unit na si Federico Juan sa Divisoria, Maynila. Caught in the act ang kaliwat kanang pangungutong ng kolokoy sa mga jeepney driver. Kada ikot namin, 10 piso kailangan mo ibigay. Minsan nakakalimang ikot kami. Kung hindi ka nagbigay, magagalit sila sa iyo. Kaya para iwas bilog, magbibigay ka na lang. Pagkagat ng dilim, lumipat na siya ng pwesto at busy-busy naman siya sa pagsasaayos ng trapiko. Dahil sa aming na-video, kilos pronto namin siyang kinumpronta. Namin doon, may mga pinipili si jeepney driver para sa inyo. Wala naman sir, yung pag-experience lang sir. Mas ka ano kayo uniforme ng MMDA? Eh, wala kasi akong may suot ng ano. Na? Sa pantalon. Naglagay sa'yo? Pinigil mo sa traffic enforcer na yan. Hindi na naawa sa aming mga jeepney driver. Pati yung kinikita namin para sa pamilya na namin, nababawasan pa. Major Jesus Cortez, ang deputy ng Manila Traffic Enforcement Unit. Anong say mo at pangalan mo ang kinakaladkad dito? Pakisagot ito, punto por punto. Nasa linya ng aming telepono si Major Jesus Cortez, ang Deputy Chief ng Manila Traffic Enforcement Unit. Magandang hapon po, Major. Magandang hapon po. Sir, itong enforcer ho ninyo, volunteer ho yata ito, di ho ba? Aba, paano ho ito? Aba, nahuli ho namin, caught in the act, talaga namang reklamo dyan sa Divisoria. Paniwala tuloy ng mga driver, tinatarahan nyo, kayo mga hepe ho dyan sa Manila Traffic Enforcement Unit. I'm sure hindi naman siguro, Major. Hindi po. Hindi po namin pinapayagan yung mga ganyang gawain. Okay. Meron po mga nagbo-volunteer sa amin na gustong tumulong. Hindi naman po masama. Kaya sabi namin, kung gusto niyo tumulong kayo. Ito si Federico Juan, mukhang iba ho layunin niya. Hindi po para tumulong, kundi para tumulong kumita ho yata yung kanyang bulsa. Kaya po, tinitiyak ko sa inyo, mula sa oras na ito, hindi na po magkikita yan sa kalsada. Dahil hinahanting ko na rin po siya. Okay. Alright. Sige. Alright, maraming salamat sa iyo, Major Cortez. Opo. Nais ko palang ayain yung mga taga Notre Dame sa Leyte. Leyte? Oo, Layog, Leyte. Kayo po iniimbitahan, sana ba yung iniimbitahan kayo sa Grand Reunion. Lahat ng mga graduate ng Notre Dame, Abuyog, Leyte, invited kayo sa Grand Alumni Homecoming sa school grounds sa Easter Sunday, April 8. Anong meron? Grand Reunion. Pag graduate ka, graduate ka ba doon? Ako tinuro doon. Nanganak ako doon, pero hindi ako nag-graduate doon. Okay. Pero maganda school yan. Oo. Napakagaling na school yan. Sa Notre Dame. Lahat, pag Notre Dame, parang Ateneo na rin yan. Lahat po ng graduate ng Notre Dame, Leyte, Layog, Kabayog. Layog. Abuyog. Notre Dame of Abuyog, Leyte. Leyte. Inibitahan po kayo sa Grand Reunion sa Easter Sunday. Okay, sa... Yung Wanted, mamayang gabi. Ano bang episode? Wanted. Ang gaganda. Ano? Panood natin. Panood. Nakalimutan mo na yata. Sobrang ganda. Marami ho. Abangan nyo na naman. Hoy, Dr. Eduardo Novelo, sir. Ay, maraming salamat po. Ay, hindi pala. Palagi nag-text pala sa akin si Eduardo Tulfo. Aba, Si Tol Ed ng Olongapo City. Kalahin mo yan. Palagi nanonood sa atin. Butit na alala ko. Okay. Tol Ed, magandang hapon. Okay. Yan po ang 30 minutong action ora mismo. Magandang hapon. Ako po si Rafi Tulfo. Hindi po Ben Tulfo. Ayan. Ako po, Sir Rick Tulfo. Hanggang bukas, mga kapatid. Ito ang Padera Servisyo Publiko T3. Ang bumangga. Diba? Erling Rafi at kay Ben Tulfo. Lagot ang mga